ngayon nakikita natin, binabaliktad pa ng kagaya po nila Ping Lacson, nila Trillanes, nila Boying Rimulya, at mismo ni Marcos at nila Romualdez, kung hindi kayo sangkot sa katotohanan, kayo ang itinuturo na pinagdudugtungan ng so-called criminal trails, yung linya ng pangungurakot. Kung totoo na sinasabi niyong kayo ay hindi sangkot, bakit hindi niyo paimbestigahan? Bakit hindi niyo ilabas at hayaang ilantad ang salaysay nitong mga 18 former soldiers? Bakit bumabagsak ng ekonomiya? Eh, kayo namamahala. Alam ka naman i-criticize ko sa Sara. Hindi naman siya namamahala ng bansa. Eh, bumabalpak yung bansa. Hindi sino dapat i-criticize kayo. Kayo yung gobyerno ngayon. Kayo yung namamahala ng gobyerno ngayon. In other words, parang naging two birds in one stone tuloy si VP Sara, di ba? Nabigyan tuloy siya ng opportunity ngayon to attack directly or to counter-attack po yung mga nagbabato ng bagong allegations against her, which will in effect be possibly beneficial pa dun sa impeachment case din niya. Di ba? So yun po, kung manalo si VP Sara dito or kung let's say umandar na tong proceedings and then mapakita na mukhang mas mataas yung chance ni VP Sara manalo dito sa criminal case na to, eh alam naman po natin, di ba, na yung impeachment cases are sui generis, meaning meron siyang political side talaga yung voting process ng mga people involved. So kahit na wala pang final conclusion sa prosecution level, ay pwede naman pagbotohan ng mga members ng House or ng Senate tapos i-consider na nila na mukhang kasinungalingan nga. Grabe nga ho ito mga kapatid. Ang BP Sara nagsampaw ng perjury dito nga kay Madriaga matapos nga ho siyang siraan ng sunod-sunod. Sinabi pa nga ho dito kay BP Sara na mga kapatid, gusto daw ho siyang patahimikin dyan sa loob ng bilibid. Yan ho yung ating mga tatalakayin. Hindi lang ho yan mga kapatid, pati nga itong Blue Ribbon Committee isinara ni Pinky Lacson. Bakit ho niya isinara? Kasi nga mga kapatid, yung paglalantad ng 18 ex-marines at sa mga pagbabanggit sa mga mastermind noong namumuno pa si bilang chair si Senator Marcoleta, pinagbabanggit niya na ho si Martin Romualdez, si Marcos Jr. na pangalanan, sila Bernardo, lahat ho sila Bersamin, sila Amena na pangalanan na ho lahat-lahat mga kapatid. Kaya ho, itong Blue Ribbon Committee ngayon ay naging sarswela na lamang. Dati sa isang buwan mga kapatid, 4 hanggang 5 meron ho tayong Blue Ribbon Committee. Meron ho lagi. Every week meron present. Tapos ngayong dumating o nung namuno na si Pinky Lacson bilang chair mga kapatid, ni minsan sa isang buwan, hindi na ho, wala na kahit isang beses. Ganyan ho yung katatawanan o sarswela na ginagawa ni Pinky Lacson. Kaya mga kapatid, trakta na muna ho tayo dito. Pasadahan ho natin itong sika Eric Celis kung saan itong Blue Ribbon Committee, wala na ho, binabasura na lamang. Kaya marami hong nagsasabi dito sa ating mga kababayan na parang naging check and close na lang itong Blue Ribbon Committee. Sa pinakahuli ho kasing balita dyan, mga kapatid, wala. Itong pagsara ni Pinky Lacson sa Blue Ribbon Committee na matapos nga lumantad itong 18 testigo, mga kapatid, literal na protektado si Martin Luther King, si Marcos Jr. Ang Blue Ribbon Committee kasi mga kapatid, binuuho yan para sa accountability, hindi ho para maging dead end na mga investigasyon. Kapag sinara mo ang pinto mga kapatid, para mo na rin sinabing ayaw naming malaman ang katotohanan. Palaging sinasabi ni Pinky Lacson na siya ay neutral at sumusunod lang sa rules. Pero sa mata ng publiko mga kapatid, ang pagtatapos ng investigasyon habang may mga nakapila pang testigo ay mukhang pagtatakip butas dyan sa administrasyon. Hindi ho ba dapat mas masusi ang gobyerno ngayon lalo't usaping korupsyon at pondo ng bayan ang nakataya? Bakit parang nagmamadali tayong mag-move on? Nagmamadali ho ito si Pinky Lacson na pagtakpan yung kabalbalan ng administrasyon. Kaya anong sa tingin nyo mangyari dyan sa Blue Ribbon mga kapatid? Hanggat si Pinky Lacson ang nakaluklok, wala ho. Pero kung si Senator Marcoleta nandyan mga kapatid, sigurado natumbok na ho lahat. Kasi noong si Senator Marcoleta pa'y nandyan, pinangalanan na si Marcos Jr., pinangalanan lahat ho, pinatotohanan si Saldico, si Martin Luther King, lahat ho mga kapatid, nabanggit na ho. Pero bigla ho nagkapalitan ng liderato. Ibig sabihin, may nangyari ho talagang kabalbalan dyan. Kaya mga dit, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Kung bago lang ako sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong ngayon. Rakta na mo na ho tayo dito. Ay mayroon din po tayong program na Bigwas ng Agila. At dyan naman po, maiinit na talakayan din po ang ating ginagawa upang mabigyan ng kaliwanagan ang mga maiinit na issue na nangyayari, mga kaganapan na kailangan pong mabigyang kaliwanagan sa ating mga mamamayan at nang sa ganun ay maiangat din po natin ang kamulatan at kamalayang panglipunan ng ating mga kababayan.
So maraming salamat for sharing, promoting, and also doing your share to campaign na lumawak po ang viewers ng Bigwas ng Agila at ng ating Ka Eric Celis YouTube channel. Utang na loob po namin yan sa inyong kabutihan na sumama at sumuporta sa ating paninindigan para sa totoong mabuting pamamahala at upang ipagpatuloy ang laban at paninindigang tapusin na ang malawakang pandarambong at sistematikong korupsyon na nagaganap po sa kasalukuyang administrasyon nila Marcos at nila Romualdez. Sa puntong ito ay bibigyan natin po ng talakayan itong naging pahayag na naman. Kahapon lang ito, o gabi ko na nakita yung message niya sa social media and sa interview niya, itong si Senator Ping Lacson, ang tagapamuno ng komitiba sa Senate Blue Ribbon Committee. Alam po natin na ang Senate Blue Ribbon Committee ay mahalaga po sana ito na Noong mga panahon pa lamang ho ni Senator Marcoleta, mga kapatid, nakita naman na ho natin na diretso maayos ho yung pag-iimbestiga dyan sa Blue Ribbon. Bakit nung napalitan ho siya ni Pinky Lacson, mga kapatid, nagkandaletse-letse na hindi na nga ho naaasikaso. Diba, noong pamumuno pa ni bilang chair si Senator Marcoleta, every Tuesday, mga kapatid, meron ho tayong hearing dyan sa Blue Ribbon. Bakit ngayon, minsan na lang ho, sa isang buwan, mga kapatid, parang isang beses na lang ho, minsan wala pa. Nakita na ho natin yung paglabas nitong 18 ex-Marines, yung pagtukoy dyan sa mga mastermind ng flood control, doon na ho nagkandaletse-letse yung Blue Ribbon Committee. Diba? Noong kapanahunan ni Senator Marcoleta, mga kapatid, every Tuesday, may present ng Blue Ribbon Committee. Tinutukoy na ho yung mga mastermind, nangattumbok-tumbok na ho, pinangalanan na bakit noong naging si Senator Ping Lacson, wala ho. Ibig sabihin, mga kapatid, sila mismong nandiyan sa majority, sila Tuta Lacson, sila Tuta Soto, sila Tuta Hontiveros, pinaprotektahan ho nila yung administrasyon ni Marcos Jr. Kasi nga, mga kapatid, alam naman ho natin na naririnig ho natin na di umano tumatanggap ho sila ng mali-maleta. Diba? Hindi ho natin sila masisisi. Kasi sa konting korupsyon, mga kapatid, pag nakahawak ka nga naman ng million, billion, tingin mo ho, hindi po poprotektahan yung mga magnanakaw. Ang consequences ho niyan, mga kapatid, nakikita ho, yung nasa taas natin, mga kapatid, yung nasa langit, hindi ho natutulog yan. Lahat ng kabalbalan ng panggagago ng administrasyong ito, babalik at babalik po yan sa kanila. Mas matindi pa ho yan. komitiba. Ito po ay nagsisilbi na oversight committee upang parang ombudsman din ito sa loob ng Senado na kayang mag-imbestiga at dapat imbestigahan ang anumang mga pangungurakot, mga iskandalo ng pandarambong at pangungulimbat sa pundo ng mamamayan, mga kaganapan ng abuso sa kapangyarihan na ginagawa ng mga opisyal ng yan po ang pinakatunguhin dapat na mandato ng Senate Committee on Blue Ribbon. Pero iba po ang nangyayari ngayon sapagkat imbis po na katotohanan ang magiging paglalantad, pagtatabon-tabon at paglilihis sa issue ng iskandalo ng 1.4 trillion pesos involving the flood control projects na dinurobo at ang itinuturo na nangulimbat at nangurakot nito ayon sa mga salaysay at mga pangyayari at mga testimonya at mga ebidensya, si Marcos at si Romualdez na pinsan niya ang pasimuno nito. Subalit pilit ito na itinatanggi at inililihis pa ang malala, ang criminal trails ng malawakang korupsyon at sistematikong pandarambong ay pilit na pinuputol sa Senado at ganon din po sa Ombudsman. Na ito sana ay mga guardians of democracy and mga haligi upang magkaroon po ng sandigan ang mamamayan na maniningil sa pananagutan ng mga nagnanakaw at nag-aabuso sa pundo at kaban ng gobyerno at sa poder at kapangyarihan ng pamahalaan. Subalit hindi po ganon ang ginagawa ng Senate Blue Ribbon Committee. Ngayon nakikita natin na nag-aalangan di umano si Senator Ping Lacson na buksan ang investigasyon hinggil po dito sa pagkakasalaysay
o pagkakalahad ng 18 na mga former soldiers na ang 16 dito ay kumpirmado na naging bahagi ng Philippine Marines ng ating Armed Forces of the Philippines under the Philippine Navy Branch of Service. Ang isa po ay naging Philippine Army at ang isa ay Army Reservist. And we have come to know the information now according to the declaration of former Congressman Mike Defensor ay mayroon pang 10 o baka mahigit pa na mga bahagi po nito ng mga naunang security detail personnel kay Saldico na naging kasangkot po sa pagdi-deliver nitong mga aktual na pinangulimbatan at dinurubuhan, kinurakot na mga pundo ay maglalantad din at magsasalaysay. Wala pa tayong date o announcement na nakuha kung kailan at saan ito gagawin. Pero hindi po nakakatulong sa interes ng mga mamamayan itong naunang pahayag ni Ping Lacson na destabilisasyon lang yan. Walang pagkakadugtong yan sa flood control projects. Gusto lang sumakayan sa mainit na talakayan sa isyu ng korupsyon involving 1.4 trillion pesos. Joyride lang yan. So mga ganong salita po, very irresponsible, very anti-people po yun. No? Hindi yun interest ng taong bayan. Ang ganong style na pinagsasabi ni Ping Lacson kasi kung wala siyang kinikilingan at hindi po siya umaakto kagaya ni Tito Soto, kapareho sila na mga special agents ng Malacanang sa loob ng Senado, dapat buksan mo muna sa patas at makatotohanang investigasyon bago ka magsagawa ng mga pananaw mo. Sabi niya, magiging circus lang yan ang ating gagawin kung hindi natin muna pag-aaralan. Paano mo pag-aaralan? Sila na nga ang lumalantad at nagboboluntaryo na handa silang magpa-imbestiga dahil marami pang detalye ng kanilang mga sasabihin ang nais nilang mailahad. O bakit ayaw mong bigyan ng official forum sa Senado? Ano ang ikinatatakot po nila Ping Lacson at nila Tito Soto? Mabubulgar at mabibigyang laman at sustansya ang mga naunang salaysay nila Sergeant Gutesa, na pilit din po ito na na-deny ng kanyang access of platform to participate in due investigation dahil pinagdudahan pati ang signature ng notarial service ng abogado na nag-notarize. O, ganun lang po kasimple, hindi na makita si Gutesa ngayon. At ang sinasabi ni Governor Chavit Singson, hawak na po si Gutesa ng mga tauhan ni Tambaluslos at ang isang lumalabas dito na pangalan na nais din na sana ito ipatawag na pati sa Kongreso ang pangalan na Manny Cuevas. No? Parang ito ay operator according to sources nila Marcos at nila Romualdez para sa ganitong uri ng special ops. Parang kagaya din ni Trillanes, mga mercenaryo po. Pag sinabing mercenaryo, for hire ang services. Pag for hire po, mayroon pondo. And then gamitin mo ito para sa isang special operations. Itinuturo po mismo ng mga nagre-reveal na ang mga kasamahan nila, itong 18 former soldiers, mayroon pa pong mga mahigit 20 na gusto sanang magsalaysay, tumistigo dito sa ginawang kasindikatuhan ng mga operations ng sindikato nila Marcos at Romualdez ng kasabwat pa nila at kasama pa nila sa inner circle ng sindikato si Ginoong Saldico. Subalit nag-aalangan po na lumantad ng iba dahil kinausap, tinakot, inintimidate at naiwan po itong 18 at mayroong pang lalabas na 10 or 11. So mga 50 ito eh. So tama, mahigit 20 pa nga. Sana ang mga lalantad at magsasalaysay. Now, going back dito sa very negative and anti-people na pahayag ni Ping Lacson. Bakit anti-people? Hindi po interes ng mga Pilipino. Ang sinasabi niya na pagdududahan niya na ito ay destabilisasyon, ito ay joyride, sakay-sakay lang, ito ay circus lang ang kalalabasan, dahil kung i-contempt natin sila, lalabas daw i-contempt ng Senado dahil mayroon na siyang preconceived judgment na nagsisinungaling lang itong 18 former soldiers at ginamit lang sa destabilization ng kanyang teorya. So ibig sabihin, ipapakontempt nila.
So sabi niya, ni Lacson, lalabas na kontrabida tayo sa taong bayan. Wow! Talaga naman kontrabida ang akto mo. Ping Lacson, no? Pareho lang kayo ni Tito Soto. Wala pa yung pinagkaiba nga sa ginagawa ni Trillanes. Kayo ay extension ng operations ng Malacanang inside Senate. Nawala po ang integridad at ang pagiging tunay na independent institution of democratic support and democratic bastion para sa interes ng mga mamamayan. Ang Senado, kung ganitong uri po ng mind frame mayroon po ang pamunuan ng Senado kagaya ni Senator Ping Lacson na hindi niya bubuksan ang investigasyon involving the testimonies nitong 18 new witnesses, 18 new whistleblowers dahil Sercos lang daw ang kalalabasan. Paano mo nalaman na Sercos? Hindi mo pa nga napag-aralan. Ayan, tama ho yan, sinabi ni Ka Eric. Paano magiging circus? Mismong galing kay Pinky Lacson, mga kabit, magiging circus ho yung pag-iimbestiga niya. Kasi nga, alam naman ho natin, hindi niya pwedeng pangalanan yung amo niya, si Marcos Jr., si Martin Luther King. Pag kasi dating diyan sa gobyerno ng, alam niyo na, administrasyon ni Ngagba, mga kabit, hindi niya ho pwedeng banggitin, hindi niya ho pwedeng idamay. Kasi nga ho, magugulo ho sila diyan. Dapat lang mga kabit, yung mga madadawit dyan, yung mga, ayan, nasa minority, yung mga, alam niyo na, yung mga kasamahan ni FPRRD, kasamahan ni BP Sara, o kaya si Sara Duterte. Pero pag yan yung mga nabanggit, sigurado mga kabit, iimbestigahan ho nila yan. Kaya ang kaso, yung 18 ex-marines na yan, mga kabit, against sa gobyerno ni Marcos Jr., pinaglalaglag yung mga dinideliveran ho nilang bilyon-bilyon. Kaya ayaw ho nilang imbestigahan, ayaw ho nilang pansinin. Ang kanilang mga testimonya, ang ebidensyang bit-bit nila, at ang salaysay nila na handa nilang ilahad sa isang formal na investigation process. Nagkaroon ka na ng preconceived judgment. Buo na sa pananaw ni Ping Lacson na nagsisinungaling itong mga former soldiers na ito. Hindi po maganda yon sapagkat kung ganun po na may preconceived bias ka, instead na magbukas ka ng isang objective and truthful investigation, you better resign as Senate Blue Ribbon Committee chairperson at ibigay mo yan sa mga senador na may bayag at paninindigan at hindi natatakot na banggain ang kapangyarihan ng gobyerno kung kinakailangan, including ang pagbubunyag ng katotohanan kung kahit pa ito ay dumudugtong papunta sa mga makapangyarihang personalidad like ang presidente na si Marcos Jr. Ayan mga kabit, kaya nga ho pinalitan si Senator Marcoleta dyan sa Blue Ribbon kasi nga ho wala ho siyang sinanto. Lahat ho ng mga pwede niyang pangalanan, lahat ho ng dawit sa flood control mga kabit, pinangalanan ho talaga nila. Binangga niya ho lahat. Tignan niyo, bigla ho siyang pinalitan katapos ho ng ilang buwan na pamumuno niya ho dyan. Pinalitan ni Pinky Lacson para ho ma-divert yung issue. Hindi ho pag-usapan yung mga mastermind. Ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez na kontrolado pa rin po ang House of Representatives at ang asawa ng presidente. Ano ang ikinatatakot ninyo? So kung hindi mo kayang panindigan, Ping Lacson, ng buong may integridad, katapatan at pagiging patas at makatarungan ang pamumuno sa Senate Blue Ribbon Committee, which sinabi ko na napakahalaga po ng komitiba na yan para gamitin sa walang kabuluhang mga political operations that serve the interest of Marcos and Romualdez. Di bali na pong wala ka sa Senate Blue Ribbon Committee, Ping Lacson, kung ganito po ang pahayag ninyo. Anti-people yan kasi hindi interest ng taong bayan ang pinapanindigan mo. Interest ito ng gusto nyong pagtakpan na mga itinuturong masterminds, pasimuno, mga punong salaring kriminal na itinuturo ng mga ebidensya, testigo at mga testimonya na ayaw nyong mapakinggan. Imantakin mo, wala pa nga ang evaluation, wala pa nga ang formal investigation, sinasabi niya, paano kung ipakulong natin yan? Bakit mo ipakukulong? Ipapakontempt nila Yun ang ginawa nila sa mag-asawang Diskaya. Nang nakita nila na mayroong hawak na ebidensya, tinakot at tinakot nila hanggang sa kinasuhan na hindi na nakapag-testify sa Senado ang mag-asawang Diskaya. Ganon din kay Sergeant Gutesa, binutas ng binutas at pinalabas na ginagamit lang ng political interest group, no? Allegedly sa grupo nila Senator Marcoleta at ng Senate Minority Group, tinanggal na si Gutesa, wala na rin.
hindi na makita ang testimonya. Ganon din po ang testimonya sana ni Ginoong Saldico na kung hindi lamang po ito bulastog at kulukoy, ang mga pananaw ni Ping Lacson at hindi nag-aarti-artihan na kanyang nagkukunwari siya dyan sa Senate Blue Ribbon Committee, subalit special agent pala ng Malacanang, eh di dapat pinayagan mong magsalaysay si Saldico kahit Zoom lang, kasi alam mo naman na totoo ang threat sa kanyang buhay. Eh nangyari na nga, di ba, naproteksyonan ba ninyo si Yusek Cabral na ngayon ay hindi na makita, bigla na lang naging bangkay si Yusek Cabral. At ganoon din po, hindi na makita si Adrian Bersamin, dating legislative liaison officer ni Marcos, at allegedly sinasabi mismo sa sources nila Congressman Igay Erese at ng mga iba pang mga binigyan ng impormasyon ni Congressman Libeste, runner bagman yan ni Marcos. At may direct communication line kay Marcos hinggil sa mga deliveries na ito. Si Boying Rimulya nagsalita na totoo na may mga naganap na serye ng pagpupulong sa panahon po na nandito at pinapasok nila Trillanes at nila Marcos at Romualdez ang mapanghimasok at pakialamero sa kanilang ginagawang illegal na pag-imbestiga, illegal na case build-up, itong mga ICC investigators and representatives of prosecutors. Bakit hindi mo ito imbestigahan kung wala kang kinikilingan at pinagtatakpan na master mo? Ayun. So, anti-people kontra mamamayan po. At hindi po nakakabuti sa interes ng paghahanap ng katotohanan itong negatibong postura ngayon ng pahayag ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na si Ping Lacson. Ako nga, kung ganito kabigat ang mga testimonyang salaysay na bitbit nitong 18 former soldiers, why not call for a committee of the whole? Anong ibig sabihin yan? Ang buong Senado, expanded, pwedeng mag-investiga. Pakinggan natin ang salaysay nitong 18 former soldiers. Di po ba yan ang panawagan ng Iglesia ni Cristo na wag naman sana nating patayin at patahimikin ang mga nagsasalaysay sa katotohanan at naghahanda ng kanilang paninindigang isiwalat ang mga nalalaman nila tungkol dito sa malawakan, sistematiko, organisado at pinakamalaking pandarambong at pangungurakot na naganap sa kasaysayan ng Pilipinas after the dictatorship of Marcos Sr., itong kay Marcos Jr. at sa pinsan niyang si Romualdez. Di po ba? Pwede pong i-convert ang Senate into a Senate Committee of the Whole. Buong Senado ay pwedeng mapakinggan at gawing forum itong salaysay ng former soldiers, ng bagong mga whistleblowers at ng iba pa na gustong lumantad na rin, natatakot at nag-aalangan lang. Yun nga, dapat 50 po ito mahigit. Subalit, ginapang, tinakot at na-intimidate po ang iba na mga gustong tumistigo, umatras na. Ngayon, nakikita natin, binabaliktad pa ng kagaya po nila Ping Lacson, nila Trillanes, nila Boying Rimulya, at mismo ni Marcos at nila Romualdez, kung hindi kayo sangkot sa katotohanan, kayo ang itinuturo na pinagdudugtungan ng so-called criminal trails, yung linya ng pangungurakot, dumudugtong sa inyo bilang mastermind. Ako po. Kung totoo na sinasabi niyong kayo ay hindi sangkot, bakit hindi nyo paimbestigahan? Bakit hindi nyo ilabas at hayaang ilantad ang salaysay nitong mga 18 former soldiers, and more will be coming if indeed hindi kayo ang sangkot dito? Bakit nyo kailangan pagtakpan ito? Kaya nga mananagot ito si Ping Lacson at sila Tito Soto sa taong bayan pagdating ng panahon na wala na sa kapangyarihan yan si Marcos at si Romualdez. The day of the Tama ho yan mga update. Pag dumating yung araw na wala na nga sa posisyon itong si BBM, panigurado at panigurado, buwelta ho ang taong bayan dito sa pagtatakip nitong si Pinky at ni Tuta Soto. Kasi mga update, hindi naman ho sila nahihirapan. Milyong-milyong Pilipino ho'y nagugutom, walang trabaho. Lahat ho mga update, inaasa sa gobyerno na. Ano hong ginagawa ng gobyerno? Nagbibigay ng ayuda, 500 pesos, 1,000 pesos. Huwag ho tayong pabudol sa ganyan mga update. Kailangan ho natin ng mabuting gobyerno. May malasakit sa Pilipino.
Ganun ho yung kailangan natin. Bibigyan ho tayo ng trabaho, hindi yung bibigyan ka ng 1,000 kasi oras na nagbibigay ho silang ayuda, yung kickback ho niyan mga ka-update, malaki ho, million, billion ho yung nakukulimbat ho nila pag nagbibigay sila ng ayuda. Kaya wag ho tayong pasilaw sa kakaunting pera. Kuning in the day of judgment sa ginawa ninyong pagsupil sa katotohanan, sa ginawa ninyong pag-reinforce sa krimen ng pandarambong at mga paglulustay sa pundo ng bayan, pangungurakot na malawakan, na nagbunga na ngayon ng pagkalugmok ng buong gobyerno at ng ekonomiya, nalulunod tayo sa kumunoy ng pagkakautang at kahirapan. Subalit ang pinagtatakpan pa rin ni Ping Lacson at nila Tito Soto ay ang mga itinuturong mastermind. Kaya ayaw nilang ilantad ang katotohanan, ayaw nilang payagan na magkaroon ng pagsasalaysay. Itanggalin nyo yung contempt nyo, pakinggan nyo and buksan nyo sa kaalaman ng taong bayan kung totoo o hindi ang salaysay. And makikita naman yan sa proseso ng investigasyon kung talagang pinapasakay lang ang taong bayan. Pero wag mong bigyan ng premature, preconceived, premeditated bias. Hindi ka pa nga nagsisimula ng investigasyon, hindi mo pa nga tinatanggap ang kanilang mga salaysay nito mga new 18 witnesses sinusupla at gusto mo nang patahimikin. Malinaw kung kaninong interest po. Ang majority, silent majority na ito na pinamumunuan ni Soto at Lacson, hindi po sila para sa Republika ng Pilipinas. Para sila sa mga nagbibigay ng suporta sa kanila na nasasangkot naman sa krimen ng pandarambong, no? They are not for the people. Kung ganito pang uri ng postura ang ipinapakita ni Ping Lacson na kanyang sinaraduhan at itinatakwil ang testimonyang ito na hindi pa nagsisimula ang investigasyon dyan sa Senado. So malinaw mga kababayan, walang ibang choice ang taong bayan nito kundi bumuo ng lakas, ng sariling lakas at paninindigan, ng sariling pagkilos para talagang ipuwersa na yan si Marcos na mag-resign na. Sapagkat for so long, as long as there are Marcos and Romualdez in the government at kahawak nilang kapangyarihan, may tagapagtambol sila ng kanilang pagtabon-tabon at paglilihis. Kagaya nila Ping Lacson at nila Tito Soto, walang katarungan at katotohanan mangingibabaw sa ating paghahanap ng katarungan at katotohanan hinggil sa 1.4 trillion pesos and more na mga pangungurakot at sistematikong pandarambong na inorchestrate, pinamunuan at kinumpasan ng gobyerno mismo ni Marcos at ni Romualdez. The greatest robbery of the government by the government itself, presided by Mr. Marcos and operated by his conspirator Martin Romualdez na pinsan niya. Dinaig niya pa ho yung ama niyang diktador mga ka-update sa 3 taon pa lamang ho niyang pamumuno. Grabe na ho yung nawawala. Grabe na ho yung ninakaw nila. Billion, trillion ho. Diba nasa Guinness Book World of Records yung tatay niya. Tapos ngayon mga ka-update, panigurado mabibit niya pa ho yung ama niyang diktador. Yan ang gustong pagtakpan ni Ginoong Ping Lacson at ng alipores nila dyan sa Senado. Pero lantad na rin po sa mamamayan kung anong uri ng pagka-senador ito sila Ping Lacson at sila Tito Soto. They are not representatives of the Filipino people. They are representatives ng mga mandarambong at mangungurakot sa gobyerno dahil yun ang pinagtatakpan at ipinagtatanggol nila. May araw din po ng paniningil at paghuhukom para sa kanila mula sa mamamayan. Mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsuporta, pagsubaybay, pakikinig sa ating mga balita at talakayan. Please don't forget to like, share and promote our channel and also share and promote our videos para mas malawak po ang maaabot ng ating mga video at mga upload. Ayun mga update, dito kay Ka-Eric, sang-ayon ho tayo na literal na protector itong administrasyon ng majority sa Senado. Kasi si Pinky Lacson, nakita naman na ho natin mga ka-update kung paano niya pagtakpan pagdating dyan sa Blue Ribbon. Ganon din ho si Tuta Soto. Kaya mga update, isusunod naman natin itong naging pahayag ni
ni Pinky Lacson meron ho siyang mensahe na magsumbong daw ho tayo dyan sa gobyerno. Magsumbong daw ho yung mga publiko, milyon-milyon Pilipino sa gobyerno. Sa alam niyo na, mali-malitang usapin pa rin ho dyan sa nangyayaring kabalbalan sa gobyerno mga kapatid. Kaya rekta na muna ho tayo dito mga kapatid. Panawagan niya sa publiko, taong bayan, magsumbong kayo sa gobyerno. Oh, magsusumbong ba kayo? Anong isusumbong? Flood control, maleta, para kayong makasuhan? Oh, in fairness sa kanya, no? Maganda naman itong kanyang panawagan. But I don't know kung may maniniwala pa sa kanya. Maganda ang kanyang panawagan. Hinimok ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson nitong weekend ang publiko na isumbong ang mga gasolinahan na napaaga ang pagtatas ng presyo ng produktong petrolyo. Ito ay matapos makatanggap ng mga ulat na may ilang establishmento na ang nagpapatupad ng dagdag presyo bago pa man ang itinakdag schedule na adjustment. So ito yung kanyang post sa X. Amid reports that some gasoline stations have already increased prices, they must be reported to authorities. So, magsumbong daw tayo. Sige na, tulungan natin si Senator Ping Lacson sa kanyang hangarin. Raising prices ahead of schedule or hoarding fuel may be liable. May lang pala yun. Liable for holding and profiteering, violation ng RA 8479. Number 2, unfair or deceptive sales practices, RA 7394. Panpilo Ping Lacson. Ulitin ko maganda naman ang panawagan, ang reaksyon ng netizens. So, yung bilang ng mga reaksyon. Dati-dati nakikita dito ilan ang tumatawa, ilan ang nag-like, nag-love, ganun. Kitang-kita mo. Yung mga previous post niya, nasa 80 to 90% tinatawanan siya. Ngayon, wala na. Tinanggal na yung feature. O sabi, Ping Lacson can see the total number of reactions to this post. Wala na. Wala yung number. Tapos, hindi ka na maka-comment. Nung una, maka-comment ako. Ngayon, wala na. Pinagbawalan. Although, may mga tao na pwedeng maka-comment. Magbasa na lang ako. Hindi na ako maka-comment eh. Ay, pwede na pala. Dati, hindi. Maka-comment na ako. Ayaw ko magsumbong. Baka kasuhan ako. Kasuhan. Kasi nga, yung mga Brave 18 Marines, kasuhan. Ako. Kinakasuhan na. Ito na. Sarili niyang page. Itong mga comments, halos negative lahat sa kanya. Joel Cervantes, sabi, huwag niyong ilihis ang usapin sa korupsyon, kaya tuloy marami Pilipino ang walang tiwala sa iyo, Senator. Nandito, Joel Cervantes. Sherwin Magalong, may oil price hike pero huwag kalimutan ang 18 Marines. Yes, wala binabaliwala ni Senator Lacson Mathematically impossible daw. Sabi ni Kim, yawa man tingali mo. Yawa. Randy Fuentes, mahirap magsumbong. Yung nagsusumbong kinakasuhan. Yun yung comment ko. Ayokong magsumbong, baka kasuhan ako. John, may nagsumbong. Ayan, total nandyan na ho tayo sa sumbong-sumbong mga update. Ito, pakikita ho natin yung naging mensahe din ni Pinky. Ito. Sa kanya ho galing yan mga update sa page niya ho. The tale of 805 million maletas, 805 billion mga update, hindi million. Billion maletas. If you do not know how to compute the truth, don't talk about the numbers to quantify
probabilities or face the consequence of failing the test of believability. Mantakid po ninyo yan mga kapatid. Kino-question niya ho. Ito nga ho ng naging pahayag niya itong paglalantad ng 18 ex-Marines na sabi niya nga kung hindi kayo marunong mag-compute ng katotohanan, huwag kang magsalita patungkol sa numero. Ganyan ho yung sinasabi niya o nilalantad niya. Isipin nyo, bakit doong meron siyang dinalang dalawang anong tawag dito? Witness diyan sa Blue Ribbon Committee, si May at Joy mga kapatid. Ituro mo sino si ang pangalan nito, si Diskaya. Ayan. Ganyan lang ho yung sinabi niya, naniniwala na ho siya. Natural, kilala na ho si Diskaya. Bakit pagdating sa 18 ex-Marines na naglantad na nagdi-deliver dito kay Pinky, dito kay Martin Romualdez, kay Marcos Jr., sa anak ko nilang si Chairs ng House of the Representatives, ayaw niya hong paniwalaan. Bakit to? Kasi nga ho mga kapatid, hindi ho siya naaayon o hindi ho tugma sa gobyerno ni Marcos Jr. Kasi nga ho, bumaliktad ho sila, kaya ayaw niyang paniwalaan. Ganyan ho kakapal yung pagmumukha ni Pinky Lacson. Na nga, nagnakaw. Di nyo naman pinapansin at inaksyonan. Sampal. Wala lang. Anong masama kung patawag lang, tapos i-cross-examine, mapapatunayan kung nagsisinungaling o hindi, ganun lang yun. Oh, bakit ayaw patawag? Sabi nga ni Congressman Edgar Erese, Idol, anong nangyari sa'yo? Party ka na ba ng cover up? Naku, hindi niya sinagot yun. Wala akong na-monitor na sagot. Yung paratang na party siya ng cover up. Jeff Morales. Ay, wala. Badong Ladungga, parang nakakatakot pong magsumbong. Imbes na makabuti, maimbestigahan po ang mga nagsusumbong. Jairos Magnaye, inutosan pa tayo, aba? May ahensya para dyan utosan nyo. Juanito Aliman, Diyos ko, flood control scandal, di pa nalutas. Naghahanap na naman ng bagong problema. Unfair po, Mr. Senator. Dito sa Negros Occidental, nagtaas na ng presyo. Bado, Doy, kung gusto ninyo ipatawag 18 Marines, huwag na lang po sa ngayon kasi alam namin kahit tama ang pinagsasabi ng Marines, tapos hindi tugma sa script ninyo, baka ma-imprisonment pa ang mga Marines. Anyway, wala na tayong magagawa kay Senator Lacson. Made up na yung mind niya na hindi credible ang mga 18 brave Marines. Kaya lang ako, naniniwala ko sa kanila. Ngayon, umabot na po ang sobra 1,000 ang mga retired AFP, PNP, Coast Guard, Fire Protection, Jail Management, military uniform personnel na pumirma sa Manifesto of Support. Naniniwala kami, kasi ako pumirma din ako, naniniwala kami sa kredibilidad nitong 18 Marines. So sana may lalabas pa kasi nagpangako si Attorney Baligod may part 2 pa. Next week lalabas din daw. So anong mangyari sa dagdag pasabog? Ayaw nilang aksyonan. Sige lang, basta tayo, lalo tayong makabuo ng ating pasya. Ako, nakabuo na ko. Talagang nangyari yung mga deliveran. Bakit? Hindi sila nagpapail ng kaso eh. Wala lang, kibit-balikat lang. Akala nila siguro makakalimutan natin, but no way. 2028, tatandaanan po natin yan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong. Ayun nga mga kadita, panigurado, sinabi na rin ho yan ni Kong Mike Defensor na meron pa nga hong lalabas na another Marines. Diba? Kaya mga di susunod naman ho natin itong si Kong Egay Erice na may mensahe din ho sa ating mga kababayan na bakit nga hindi niya ho binabanatan si BP Sara. Ano nga ho ba ang meron sa kanya? Kasi unang-una ho sa lahat, alam niyo ho ba yung binabatikos kay BP Sara?
yung confidential funds. Si mismong si Atty. Guanzon nagsalita na na-liquidate na maayos yung confidential funds at hindi winaldas, hindi niya ho binulsa, hindi niya ho ninakaw. Ito mga update, rekta na ho tayo dito. Ni Trix Angeles, Attorney Barry Rodriguez, Barry Gutierrez, isang dilawan And then ang host guest nila si Congressman Edgar Erese. Nakakatuwa. Very clear. Binanggit ni Congressman Edgar Erese, ayokong i-criticize si VP Sara. Ang palagi niyang krini-criticize si PBBM. Bakit? Pakinggan natin. House leadership position. Pero ang kapalit, you tone down on your criticism. Will you take it? Well, alam mo, may kumusap sa akin yung isang secretary, cabinet member. Sabi sa akin, guy, ang tingin ng Malacanang, Sara Duterte ka. Sabi ko, ako yung kauna-unang nagsalita against war on drugs eh. Hindi ko naman nilalabanan yung Marcos dynasty, pati Duterte dynasty, nilalabanan ko eh. Kung kukulayan niyo ako, isa lang kulay ko, dilaw. Okay. Isa lang ang kulay ko, dilaw. Okay. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi, yung mga salita mo nagpapalakas kay Sara. Ang sabi ko, mali yan. Hindi ako nagpapalakas kay Sara. Yung mga kapalpakan niyo, yun na nagpapalakas kay Sara. Bakit kayo makangako kung hindi niya naman kaya? Tama ho yan yung naging mensahe ni Kong Erese na yung kapalpakan ho ng administrasyon, yun ho yung nagpapalakas kay VP Sara kasi unang-una ho sa lahat sinisiraan ho nila. Hindi naman ho sila, alam nyo na, hindi naman ho sila kinalaban nung una. Ang kaso mga update, yung ginawa ng administrasyon, nagnakaw, yung tatay ni VP Sara tinapon sa ICC, pinapalitis sa dayuhan, meron ho tayong sariling jurisdiction. O ngayon, ibabalik ng taong bayan yung kabalbalan ng gobyerno ni Marcos Jr. sa kanila. Diba? Bakit bumabagsak ng ekonomiya? Kayo naman mahala. Alam ka namang i-criticize ko sa Sara. Hindi naman siya namamahala ng bansa. Yan. Yung bansa, hindi sino dapat i-criticize kayo. Kayo yung gobyerno ngayon. Kayo yung namamahala ng gobyerno ngayon. Don't offer kayo Isa pa. House leadership position. Pero ang kapalit, you tone down on your criticism. Will you take it? Well, alam mo, may kumusap sa akin yung isang secretary, cabinet member. Sabi sa akin, guy, ang tingin ng Malacanang, Sara Duterte ka. Sabi ko, ako yung kauna-unang nagsalita against war on drugs eh. Hindi ko naman nilalabanan yung Marcos dynasty, pati Duterte dynasty, nilalabanan ko eh. Kung kukulayan niyo ako, isa lang kulay ko, dilaw. Okay. Isa lang ang kulay ko, dilaw. Okay. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi, yung mga salita mo nagpapalakas kay Sara. Ang sabi ko, mali yan. Hindi ako nagpapalakas kay Sara. Yung mga kapalpakan niyo, yun na nagpapalakas kay Sara. Bakit kayo makangako kung hindi niya naman kaya? Bakit bumabagsak ng ekonomiya? Kayo naman mahala. Alam ka namang i-criticize ko sa Sara. Hindi naman siya namamahala ng bansa. Bumabalpak yung bansa. Hindi sino dapat i-criticize kayo. Kayo yung gobyerno ngayon. Kayo yung namamahala ng gobyerno ngayon. Ang galing. Kaya pala, mapapansin nyo, very vocal si Congressman Edgar Erese. Walang takot. Mga ilan-ilan lang ang mga kongresistang katulad niya. Erese, Toby Chanco, Barsaga, Libeste, of course, yung mga Duterte sa Davao, normal yun. Sino pa yung mga nagsasalita? Suntay, Eli San Fernando. Mabibilang mo sa kamay ang nagsasalita laban sa administrasyon. At ang pinaka-vocal, kung meron man, meron pa bang mas vocal, mas matapang? Ito na, si Congressman Edgar Erese, yung committee hearing nila sa anti-political dynasty, galit na galit. Binabastos natin ang konstitusyon sa bill na ito. Yang Marcos na yan, nambobola. Pangako ng pangako, binobola niya tayo. Kaya nagalit daw si Sandro Marcos. Pinatawag daw niya itong si Erese na, bakit mo tinitira ang aking ama? Wala, hindi pwede. Nagsalita ulit Congressman Erese, privilege speech na. 65 years old na ako, 30 years old na lang siya. Bakit? Wala ba akong karapatang magsalita? Mag-criticize sa administrasyon? Democracy. Tapos sisitain ng batang-batang kongresista ang isang senior. Kaya nga, nasibak na lang sa kanyang pwesto as Deputy Minority Floor Leader tong si Erese dahil salita ng salita. Halos wala pa kong
narinig sa kanya na pambabatikos kay BP Sara. Now I realize, kasi sabi niya, wala naman batikusin ko si BP Sara, hindi naman siya namamahala ng bansa. Correct. Oh, Auntie Claire, makinig ka dito kay Congressman Erese. Kasi itong si Auntie Claire, mga problema ng bansa, pinupukol niya palagi sa Duterte. Kay BP Sara, wala daw ginagawa, bakasyon daw ng bakasyon. Ano bang trabaho ng Vice Presidente? Oh, gusto niyong patrabahuin? Ipatake over siya sa gobyerno, ipalib niyo ang presidente para magtrabaho. Habang nandyan ang presidente, basically walang trabaho ang vice president. Naranasan ko po yan sa military, may commander, may deputy commander. So habang nandyan ang commander, siya ang mag-decide siya. Oh. Ang deputy, wala lang, spare tire. Pag alis niya, conference kung sa Malayo, oh, Johnny, take charge. Yes, sir. Ako naman, nung na-promote akong general, ako yung deputy o assistant J9, yung in charge sa mga reservists. Alalay lang ako. Kaya lang yung aming J9, si Rear Admiral ng Navy, nag-schooling. More than 2 months man siguro. Ako na ang J9. Ako na talagang tumayo as in charge sa opisina ng mga reservists. Pagbalik niya, wala na naman. Deputy lang eh. Ganon ang trabaho ng Vice President. It is always the commander who is responsible for what the unit achieve or fail to achieve. So, ang kapalpakan ng gobyerno ngayon ay hindi mo pwedeng isisi sa Vice President. Puro sa... Kaya bilib ako dito talaga. Sana magtatagal pa sa politiko itong katulad ni Congressman Edgar Erese. Basa tayo sa mga comments. Obi Emirot, well said. It's not about Duterteism. This is about good governance. Duterte proves for years their good governance in Davao. That's why we trust only the Dutertes. Correct. Ako, nandito ako sa Mindanao. Alam ko kung anong nangyari sa Davao. The best. Gusto ko ngang tumira doon. Disiplina, malinis, nagkakaisa. Ang pinaka-the best yung free hospitalization. Zero billing nangyayari sa Davao. Kahit hindi ka taga Davao, ma-hospital ka doon, libre ka. Bakit magawa ng Davao, hindi magawa sa buong Pilipinas? Yung pinagmamalaki ng Pangulo, zero billing sa DOH, budol-budol yun. Ilang kamag-anak ko na lang, bago lang na hospital, nagbayad pa rin. Kaya huwag kayong maniwala sa zero billing sa DOH Hospital. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Isunod naman ho natin itong ang pagpapail ng perjury ni BP Sara dito kay Madriaga kasi nga mga kapatid, paninirang puro din ho yan. Dapat nga pati libel. Kasi sinabi niya nito si Madriaga mga kapatid na papatumba daw ho siya, papatahimikin na alam niya na, gumagawa ho yung mga makakaliwa, yung mga sila Delima, papatahimikin daw o gugurgurin si Madriaga dahil nga alam nyo yung kay BP Sara. Okay, so good. Rekta na ho tayo dito mga kapatid kay Atty. Nila ba yun? March 4, 2026. So for today po, explain ko unang-una kung ano ba talaga yung perjury, ano yung mga evidentiary requirements niyan, at ano yung mga possible defenses. And then explain ko lang din po kung ano yung possible reason bakit to final ni VP Sara, kung may epekto ba to dun sa impeachment case niya, and kung whether or not para ba to patahimikin si Ramil Madriaga. And magbibigay nilang din po ako ng personal point of view ko tungkol dun sa alleged daw na attempt sa buhay ni Madriaga, kung posible nga bang may kinalaman dun si Vice President Sara Duterte. Okay, so yan po ang video natin for today. So for the facts of our case po, this is just the perjury case na final nga po ni VP Sara against Ramil Madriaga. Yung allegations po kasi ni Ramil Madriaga
ay ex-aide daw po siya or bagman ni VP Sara, tapos may involvement daw po si VP Sara sa Pogo, and nag-deliver din daw po ng mga duffel bag naman si VP Sara, allegedly according to Ramil Madriaga. And then si VP Sara eventually filed nga po yung perjury case, at ang ibig sabihin lang naman po ng perjury ay nagsinungaling under oath yung kinakasuhan. Yun yung allegation naman po ni VP Sara. And then for the legal basis po ng discussion natin is of course yung perjury provision sa Revised Penal Code, or to be specific, Article 183 and 184 ng RPC. Okay, so before ko po i-explain, i-clarify ko lang kasi baka magtaka po kayo kasi yung naka-flash dito, Republic Act 11594 dated October 29, 2021. And the reason po kaya iba yung date dito is because this is an amendment po to Act 3815, which is yung Revised Penal Code proper. Okay, and in this Republic Act, itong 11594, yung inamend po nila ay yung provisions regarding perjury. Okay, kasi kung makikita po niyo dito sa amendment sa Article 183, mas pinataasan na po yung penalty, prison mayor na, compared po dun sa old na Revised Penal Code or yung Revised Penal Code na hindi pa po amended. Ito pa po kasi yung penalty niyan. Ayan, so ito po, makita nyo 183, pero yung penalty po is mababa pa lang, arresto mayor in its maximum up to prison correctional. Diba? So dito kasi prison mayor na. So when you say prison mayor, that is 6 years and 1 day, pataas po yan yung penalty. Okay, so ang perjury po, as we can see here sa Article 183, you can read this na lang po, Article 183 and 184. Mababasa nyo naman po yan dito sa screen na finlash ko, but I will be just giving a brief explanation na lang po para mas streamline yung discussion. So basically, perjury po ay kung may sinabi kayong kasinungalingan habang nanumpa kayo via an actual testimony or via an affidavit. So currently po kasi si Ramil Madriaga, diba, he executed a sworn statement, an affidavit, kung saan pinanumpaan niya po yun. It is a notarized document. Therefore, kung mapakita po na hindi totoo or kasinungalingan yung mga nakalagay doon na statements niya, posible po siyang managot for this crime, the crime of perjury, which is yung pagbigay nga po ng false testimony or perjury in solemn affirmation, or yung pag-offer ng false testimony niya as evidence. Kasi kung makikita nyo naman po dito yung definition, any person who shall willfully and knowingly offer in evidence a false witness or testimony in any judicial or official proceeding shall be punished, so on and so forth. And currently po kasi, sinubmit yung testimony ni Ramil Madriaga, diba, dun sa impeachment proceeding sa House of Representatives. Therefore, that would fall under the definition of official proceeding. Pero kung titingnan din po ninyo dito, ang isang important natin to take note is that it must have been done willfully and knowingly. Dito po sa Article 184, may ganong requirement. Kahit dito rin po sa Article 183, may ganon din pong requirement, who knowingly and making untruthful statements. Diba? So, dapat sinadya talaga niya at alam niyang hindi totoo yun, pero ginawa pa rin niya habang nanumpa po siya or under oath siya. And then, yung isa pa po na maganda rin natin ma-take note dito ay kung may sinabi siya tapos akala niya talagang totoo yun, hindi naman niya sinadya na magsabi ng untruthful statements, ay that is a possible defense po in the crime of perjury. Kasi again, yung requirement po is that may ginawa kang untruthful statements knowingly. Diba? Therefore, meron ka talagang criminal intent to provide a untruthful or isang kasinungalingan. Okay, so yan po ang crime of perjury in a nutshell. Then on the side of the prosecution po, sa side nila VP Sara, para manalo po sila sa kaso, kailangan lang nila mapakita na lahat ng statements, or kahit hindi po lahat, may statements doon si Ramil Madriaga sa sworn statement niya na klarong kasinungalingan talaga. So in other words po, ang papagbasihan talaga dito ni VP Sara is the actual statement na sinabit po ni Ramil Madriaga. Tapos since si VP Sara ito ho talagang gobyerno ni Marcos Jr. Gagawa ho talaga ng paraan, mga kapatid, para ho siraan si BP Sara. Kasi nga, mga kapatid, nalalapit na ho yung 2028 presidential election. Gustong-gusto na ho nilang pilayan. Gustong-gusto na ho nilang gawan ng kaso lahat to ng pwedeng gawin sa kanya para hindi makatakbo. Gagawin na ho nila. Lalo na, mga kapatid, yung kinatatakot. Yung kinatatakot ni Ngagba na baka balikan ni BP Sara yung administrasyon, lalo na yung mga Duterte. Kilala naman ho natin na galit sa gumagamit ng white powder at galit ho yan sa mga magnanakaw. Kaya oras na makaluklok ito si BP Sara, mga kapatid, panigurado, pati yung Senado, yung Kongreso, malilinis na naman ho iyan. Dahil another Duterte
ang uupo. Tara po, yung mga sinabihan niya ng allegations or ng certain factual circumstances na ginawa daw ganyan-ganyan, edi of course si VP Sara is also the best person to be able to refute that. Kasi una-una sinabi po, bagman daw siya ni VP Sara at aide ni VP Sara. So of course si VP Sara at yung inner circle niya yung makasabi kung whether or not bagman ba talaga niya or na-employ ba talaga si Madriaga ni VP Sara. Okay, so yan lang naman po ang mga possible mangyari sa case na to. So the crime of perjury is not really a complicated case kasi ang kailangan lang talaga mapakita is whether or not nga nagsisinungaling ba under oath yung nanumpa at gumawa ng statement. Okay, and then ngayon po punta naman tayo sa next question natin, which is kung ano ba yung purpose, ano yung posibleng purpose po ni VP Sara sa pag-file nito. Is it para ba makatakas siya sa accountability at para mapatahimik si Ramil Madriaga, or para lumabas talaga yung katotohanan as to the allegations and circumstances being alleged and thrown ni Ramil Madriaga? Okay, so quick break lang po, my fellow taong bayan, mga ka-Seymour, at gusto ko lang po kayo pasalamatan kasi we have recently crossed po 390,000 na po tayo na subscribers sa YouTube. Parang kailan lang po, nasa 380 tayo, no? Yung reminders ko pa ulit-ulit 380. So maraming salamat po sa inyong lahat na nakasubscribe, and of course, thank you in advance sa mga magsasubscribe pa lang po. And then tandaan po ninyo, pag sa YouTube po kayo magsasubscribe, 100% libre po. Basta sa YouTube yon. Okay, so hopefully po you can consider subscribing sa YouTube, and of course, i-like din po mismo itong video na to. Ngayon, tuloy po tayo sa discussion. So kung ako po ang tatanungin ninyo, since tinatawag niyo naman po ako palaging quote-unquote DDS lawyer, ang masasabi ko po dyan ay hindi to para makatakas lang si VP Sara sa accountability at mapatahimik si Ramil Madriaga. Okay? And the reason being is because si Ramil Madriaga po kasi yung gumawa ng sworn statements, siya yung naglabas or nagtapon ng allegations against VP Sara. Therefore, if VP Sara believes na meron siyang karapatan na naapektuhan or nasagasaan ni Ramil Madriaga, edi siya rin po yung may right niyan to enforce yung cause of action niya. Diba? So kung si VP Sara honestly and truthfully believes na nagsisinungaling talaga yun si Ramil Madriaga, edi legal remedy niya po yun or right niya po yun para mag-file talaga ng kasong perjury. Diba? That is not simply an act para lang makatakas from liability. Kasi yung other side of the case ay yung nauna po na naglabas ng allegation. So of course, you have to counter. Hindi naman pwedeng tahimik ka lang, diba? At wala kang gawin. Otherwise, magmumukhang totoo yung mga sinasabi nung gumawa ng sworn statement na yun. Okay, so again, hindi po to para lang makatakas sa accountability, but this is simply VP Sara, actually not in her capacity as a vice president, but in her ordinary capacity as a person to fight back against a possible perjurious statement. Diba? Kasi yun nga po, she is the affected party, therefore kung tingin niyang nagsisinungaling, may karapatan po talaga siyang labanan yan. Hindi po yan porket VP lang siya or vice president ng Pilipinas, kung hindi karapatan yan ng bawat Pilipino. Kung meron kayong karapatan na sinagasaan ng iba or naapektuhan because of the actions of another, pwede po natin yun labanan. Okay? At yun nga po, the way to fight it is by filing the appropriate criminal act against dun sa actions ng kalaban ninyo. Okay? And tanong ho dito niyan mga kaptita, aasikasuhin ho kaya na itong si Bonjing Remula ng NBI ang pagpapile ng kaso ni VP Sara? Kasi alam naman ho natin, yung si Madriaga, and medyo naaayon ho yan sa administrasyon. Kaya ang tanong mga kapatid, tingin nyo ho ba papansinin itong file na kaso ni VP Sara? O ibabasura ho? Tanong lang ho yan mga kapatid, kasi nakikita naman na ho natin, yung propaganda na yan, yung pangbabanat kay VP Sara. Sino ho nagsimula niyan? Nagsimula ho dyan mga kapatid, yung mga makakaliwa, sila De Lima, sila Franz Castro, yung mga alam nyo na. Gusto hong manira kay VP Sara para ho hindi makatakbo sa 2028 presidential election. Okay, and then yung isa pa pong maganda rin actually dito, since final na to ni VP Sara, edi at least ngayon makaklarify talaga yung mga statements ni Ramil Madriaga. So mas may opportunity ngayon or mas magkaka-opportunity ngayon si Ramil Madriaga to fully explain his side at to clarify certain matters na mukhang alanganin or malabo. And because of that po, kung ako po ang tatanungin ninyo, mas beneficial po yan actually dun sa akusado, because now he will be given the right to fully defend himself and to clarify his position. In other words, mas lalabas po yung katotohanan talaga. Diba? At least makita natin kung nagsisinungaling ba talaga si Ramil Madriaga o nagtatry lang to si VP Sara tumakas from accountability. Diba? It's actually a win-win for all of us na taong bayan kasi mas makikita talaga natin yung katotohanan nga po. Diba? So yun po ang masasabi ko. So that again, this is not simply just to escape liability kasi with that logic, hindi na pala tayo pwede mag-file ng case porket public officer tayo
tayo, di ba? So, medyo unreasonable naman yun if you ask me. At mukhang pinupolitika yun pag mga ganun yung arguments against a officer who filed a case. Okay? And then yung next question na lang po natin is kung may epekto ba to sa impeachment case ni VP Sara. So, ang alam ko po kasi, yung affidavit ni Madriaga is one of the new evidence na sinama po dun sa isa or iilan sa impeachment complaints, sa 2026 impeachment complaints filed against VP Sara. In other words po, isa to sa mga bagong ebidensya na ginagamit para ma-establish yung impeachment case against VP Sara. Therefore po, kung let's say manalo nga si VP Sara dito sa case, at least yung testimony ni Ramil Madriaga na nandun naka-attach sa complaints ay posibleng mapawalang bisa, 'di ba? Kasi matetest na or maka-question na yung credibility niya as a witness and yung substance ng testimony niya. So this is in a way po para sa akin also a strategy, a legal strategy in relation dun sa impeachment cases niya. Kasi aside from this being the right ni VP Sara na magkaso lang kung merong ang posibleng ginawang criminal act ang isang tao sa kanya, since sinama po yung testimony na yun sa impeachment complaint, edi magiging beneficial din not only to her in her personal capacity but also to her impeachment case that is currently pending sa House of Representatives. In other words, parang naging two birds in one stone tuloy si VP Sara, di ba? Nabigyan tuloy siya ng opportunity ngayon to attack directly or to counter-attack po yung mga nagbabato ng bagong allegations against her, which will in effect be possibly beneficial pa dun sa impeachment case din niya. Diba? So yun po, kung manalo si VP Sara dito or kung let's say umandar na tong proceedings and then mapakita na mukhang mas mataas yung chance ni VP Sara manalo dito sa criminal case na to, alam naman po natin, di ba, na yung impeachment cases are sui generis, meaning meron siyang political side talaga, yung voting process ng mga people involved. So kahit na wala pang final conclusion sa prosecution level, ay pwede naman pagbotohan ng mga members ng House or ng Senate, tapos i-consider na nila na mukhang kasinungalingan nga based on the pending matters na nangyayari pa lang. Assuming hindi pa po talaga natapos tong criminal case, tas nagtuloy-tuloy yung kaso, yung impeachment case ni VP Sara sa HOR then sa Senate. And again, that is because the impeachment process nga po is sui generis at pwede pagbotohan ng mga members yung mga iilang matters in relation to evidentiary requirements. Diba? So yan po ang nakikita kong possible benefit dito sa side ni VP Sara in relation to the impeachment case and the case na to, yung perjury case po na final niya against Madriaga. Okay? And then lastly po, i-discuss ko lang din yung alleged attempt sa buhay ni Ramil Madriaga while he is currently detained habang nakakulong po siya, kasi yung mga political enemies of VP Sara ay currently biniblame si VP Sara for that alleged attempt. Okay, at ito pong viewpoint ko is just the viewpoint of a reasonable and a person who is not really politically affiliated with any political party. In other words, this is probably one of the most unbiased opinions you can get regarding this issue. Okay, so that is my that is my definition or my observation sa sarili ko. Kasi kilala ko naman po ang sarili ko, pero at the end of the day, kayo na po maging judge, the taong bayan, my fellow taong bayan, kung whether or not quote-unquote DDS lawyer ba talaga ako or impartial ako. Okay, kayo na po bahala dyan. Basta ako, in-explain ko lang yung pananaw at tingin ko sa sarili ko. Okay, so anyway po, going back, kung ako po ang tatanungin ninyo, it is unreasonable and illogical po to blame VP Sara kung meron nga talagang alleged attempt kay Ramil Madriaga, simply because kung may mangyari po kay Ramil Madriaga, edi lahat po ngayon si VP Sara lang talaga yung ituturo. Diba? It is going to be a very easy case kasi klarong may motibo. And we actually have a real life experience nito na somewhat similar yung situation, pero dun natuloy talaga yung pagpapaya dun sa target nila. And that is the case between the Teves and the Digamos dun sa Negros. Diba? Kasi in the 2022 elections, nanalo po yung brother ni Arnie Teves for governor, pero natalo sila sa COMELEC. Tapos pag akyat sa Supreme Court, natalo pa rin, na overturn si Digamo po yung inelect or yung na-proclaim as governor talaga ng Supreme Court. So ang nangyari ngayon, biglang na-disgrasya po, di ba, si Governor Digamo. And after the commission of the crime, edi lahat po agad pumunta dun sa political opponents na Digamo, yung tiningnan na suspect, which is si Arnie Teves. Kaya nga po si former Kong Arnie Teves, di ba, pumunta pa siyang Timor-Leste hanggang na-extradite siya dito, and currently he is already being detained for the crimes that is being alleged na siya daw yung isa sa mga people involved. So yan po yung point ko, kaya ako nasabi na very unreasonable and illogical na kung ang buong mundo or ang buong Pilipinas or yung mga
Pilipinong may pakialam sa politics and societal issues ay nakatingin sa inyong lahat. Tapos may gagawin ka ngayon directly dun sa political opponent mo, edi talagang ikaw yung ituturo. So yan lang po ang masasabi ko. Kaya it's very unreasonable and illogical if you ask me. Although posible rin naman po na totoo yun, but if you will just follow basic logic, ay it is unreasonable nga po. Yun yung position ko regarding this issue. So yan lang po ang masasabi ko. And of course, this is just my personal opinion lang naman and observation as of course a practicing lawyer in relation to my expertise and all the cases that I've read and the actual cases that I've handled. Okay, so yan lang po ang masasabi ko as to this issue. Hopefully klaro po yun. If you like more legal videos and current events, subscribe lang po kayo sa channel ko. And until next time. Ayun nga ho mga update, ayun naging mensahe ni Atty. Neil Abayon. Sa comment section na lang ho natin pag-usapan, lalo na yung pinail na perjury ni BP Sara. Sa comment section na lang ho natin pag-usapan. Gayon din ho itong kay Kong Irise na bakit niya nga naman babanatan si BP Sara kung ang gobyerno mismo ni Marcos Jr. ang nagpapabango sa kanya. Kaya update, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.